Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 61. Lumang Tipan. Leviticus 11 minuto pasado alas 7:38, Leviticus 8. Ito ang batas ng alay na handog para sa kapayapaan na ihahandog ng mga tao kay Yahweh. Kung sino man ang maghahandog nito para magbigay ng mga pasasalamat, kung gayon dapat niya ihandog ito kasama ng isang alay na mga tinapay na ginawa na walang pampaalsa, ngunit hinaluan ng langis, mga tinapay na ginawa na walang pampaalsa, ngunit pinahira ng langis, at ang mga tinapay na ginawa gamit ang pinong harina na hinaluan ng langis. Pati rin ang para sa layunin ng pagbibigay ng mga pasasalamat, dapat ihandog niya kasama ang kanyang handog na para sa kapayapaan ang mga tinapay na niluto na may pampaalsa. Ihahandog niya ang isa sa bawat uri ng mga alay bilang isang handog na idudulog kay Yahweh. Magiging pag-aari ito ng mga pari na siyang nagsaboy ng dugo ng mga handog para sa kapayapaan sa altar. Ang taong naghahandog ng isang handog para sa kapayapaan para sa layunin ng pagbibigay ng mga pasasalamat ay dapat kainin ng karne na kanyang handog sa araw ng pag-alay. Wala siyang dapat itira na anuman ito hanggang sa susunod na umaga. Ngunit kung ang alay na kanyang handog ay para sa layunin ng isang panata o para sa isang layunin ng pagkukusang loob na handog, kakainin dapat ang karne sa araw na kanyang ihahandog ang kanyang alay. Pero kung ano man ang natira nito ay maaaring kainin kinabukasan. Subalit, kung anumang karne ng alay na natira sa ikatlong araw ay dapat sunugin. Kung anuman sa karne ng alay ng tao na handog para sa kapayapaan ay kinain sa ikatlong araw, hindi ito tatanggapin, ni bibigyang pagkilala ang taong naghandog nito. Ito ay magiging isang kasuklam-suklam na bagay, at ang tao na siyang kumain nito ay dadalhin ang pagkakasala ng kanyang kasalanan. Anumang karne na madikit sa maruming bagay ay hindi dapat kainin. Dapat itong sunugin. Ganoon din sa natirang karne, sino man ang malinis ay maaaring kumain nito. Subalit, ang taong marumi na kumain sa anumang karne mula sa alay ng isang handog para sa kapayapaan na pag-aari ni Yahweh, dapat itiwalag ang taong iyon mula sa kanyang mga kababayan. Kung sino man ang makahahawak ng anumang bagay na marumi, kahit ang taong walang kalinisan, o hayop na hindi malinis, o alinmang hindi malinis at nakapandidiring bagay, at kung kinain niya ang ilan sa karne na isang alay na handog para sa kapayapaan na pag-aari ni Yahweh, dapat itiwalag ang taong iyon mula sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos ng usap si Yahweh kay Moises, sinasabing, kausapin mo ang bayan ng Israel at sabihin, hindi kayo dapat kumain ng taba ng isang baka o tupa o kambing. Ang taba ng isang hayop na namatay na hindi naalay, o ang taba ng isang hayop na nilapang mga mababangis na hayop, maaaring gamitin para sa ibang mga layunin, pero tiyak na hindi ninyo dapat kainin ito. Sino man ang kumain ng taba ng isang hayop na maaaring ihandog ng mga lalaki bilang isang alay na susunugin sa apoy para kay Yahweh, dapat itiwalag ang taong iyon mula sa kanyang mga lahi. Hindi dapat kayo kumain ng anumang dugo sa anuman sa inyong mga bahay, mula man ito sa isang ibon o sa isang hayop. Sino man ang kumain ng anumang dugo, dapat itiwalag ang taong iyon mula sa kanyang mga kababayan. Kaya nang usap si Yahweh kay Moises at sinabi, kausapin mo ang bayan ng Israel at sabihin, sino man ang maghandog ng alay ng isang handog para sa kapayapaan para kay Yahweh ay dapat magdala ng bahagi ng kanyang alay para kay Yahweh. Ang handog para kay Yahweh na susunugin sa apoy, dapat ang kanyang sariling mga kamay ang magdala nito. Dapat niya dalhin ang taba kasama ang dibdib, para ang dibdib ay maging isang handog na may taas sa harapan ni Yahweh at idulog sa kanya. Dapat sunugin ng pari ang taba sa altar, pero ang dibdib ay ikakaloob kay Aaron at sa kanyang mga kaapu-apuhan. Dapat ibigay ninyo ang kanang hita sa pari bilang isang handog na idinulog mula sa alay ng inyong handog para sa kapayapaan. Ang pari, isa sa mga kaapu-apuhan ni Aaron, ang naghandog ng dugo ng mga handog para sa kapayapaan at ang taba, magkakaroon siya ng kanang hita bilang kanyang bahagi sa handog. Dahil kinuha ko ang handog na dibdib at hita na itinaas at idinulog sa akin, at ibinigay ko ang mga ito kay Aaron, ang pinakapunong pari at sa kanyang mga kaapu-apuhan,
patuloy itong magiging kanilang bahagi mula sa mga alay na handog para sa kapayapaan na ginawa ng bayan ng Israel. Ito ay bahagi para kay Aaron at sa kanyang mga kaapu-apuhan mula sa mga handog para kay Yahweh na sinunog sa apoy, sa araw na iniharap sila ni Moises para maglingkod kay Yahweh sa gawain ng pari. Ito ang mga bahagi na iniutos ni Yahweh na ibigay sa kanila mula sa bayan ng Israel, sa araw na kanyang hinirang ang mga pari. Patuloy itong magiging kanilang bahagi sa lahat ng mga salinlahi. Ito ang batas ng sinunog na handog, handog na pagkaing butil, handog para sa kasalanan, handog na pambayad para sa kasalanan, handog na pagpapabanal, at alay na handog para sa kapayapaan, kung saan ibinigay ni Yahweh ang mga utos kay Moises sa bundok Sinai sa araw na kanyang iniutusan ang bayan ng Israel na maghandog ng kanilang mga alay kay Yahweh sa Ilangji Sinai. Nagsalita si Yahweh kay Moises, sinasabing, isama mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki, ang mga kasuutan at ang langis na pampahid, ang toro para sa mga paghahandog sa kasalanan, ang 2 lalaking tupa, at ang basket ng tinapay na walang pampaalsa. Tipunin ang lahat ng kapulungan sa pasukan patungo sa tolda ng pagpupulong. Kaya ginawa ni Moises ang ipinag-utos ni Yahweh sa kanya, at sama-samang dumating ang kapulungan sa pasukan patungo sa tolda ng pagpupulong. Pagkatapos sinabi ni Moises sa kapulungan, ito ang ipinag-utos ni Yahweh na dapat gawin. Dinala ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki at hinugasan sila ng tubig. Inilagay niya kay Aaron ang tanika at itinali ang kabitan sa palibot sa kanyang baywang, binihisan siya ng kasuutan at inilagay ang ephod sa kanya, at pagkatapos itinali niya ang ephod sa palibot niya kasama ng kabitan na hinabi ng pino at itinali ito sa kanya. Inilagay niya ang baluti sa kanya, at sa baluti inilagay niya ang Urim at Tummim. Inilapat niya ang turbante sa ibabaw ng kanyang ulo, at sa ibabaw ng turbante, sa harapan, inilagay niya ang gintong plato, ang banal na korona, ayon sa ipinag-utos ni Yahweh sa kanya. Kinuha ni Moises ang pampahid na langis, pinahiran ang tabernakulo at ang lahat ng bagay sa loob nito, at inihandog ang mga ito kay Yahweh. Winisikan niya ng langis ang ibabaw ng altar ng 7 ulit, at pinahiran ang altar at ang lahat nitong kagamitan, at ang panghugas na palanggana at ang patungan nito, para ihandog ang mga ito kay Yahweh. Binuhusan niya ng kaunting pampahid na langis ang ulo ni Aaron at pinahiran siya para ihandog siya kay Yahweh. Dinala ni Moises ang mga anak na lalaki ni Aaron at binihisan sila ng mga tanika, itinali niya ang mga kabitan sa palibot ng kanilang mga baywang at ibinalot ng lino na damit sa palibot ng kanilang mga ulo, ayon sa ipinag-utos ni Yahweh sa kanya. Dinala ni Moises ang torong handog para sa kasalanan, at si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki ay ipinatong ang kanilang mga kamay sa ulo ng toro na kanilang dinala para ihandog para sa kasalanan. Pinatay niya ito, at kinuha niya ang dugo at inilagay niya ito sa mga sungay ng altar gamit ang kanyang daliri, nilinisan ang altar, binuhusan ng dugo ang patungan ng altar, at ibinukod ito para sa Diyos para sa kabayaran ng kasalanan para dito. Kinuha niya ang lahat ng taba sa laman loob, ang bumabalot sa atay, at ang 2 bato at ang kanilang taba, at sinunog ni Moises ang lahat ng ito sa ibabaw ng altar. Pero ang toro, balat nito, karne nito, at dumi nito ay sinunog niya sa labas ng kampo, gaya ng iniutos ni Yahweh sa kanya. Inalay ni Moises ang lalaking tupa para sa handog na susunugin, at ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng lalaking tupa. Pinatay niya ito at isinaboy ang dugo nito sa bawat gilid ng altar. Hiniwa niya ang lalaking tupa ng pira-piraso at sinunog ang ulo at ang mga piraso at ang taba. Hinugasan niya ang laman loob at ang mga binti sa pamamagitan ng tubig, at kanyang sinunog ang isang buong lalaking tupa sa ibabaw ng altar. Ito ay isang handog na susunugin at naglalabas ng mabangong halimuyak, isang paghahandog na gawa sa pamamagitan ng apoy para kay Yahweh inutos ni Yahweh kay Moises. Pagkatapos iniharap ni Moises ang ibang tupa, ang tupang lalaki ng pagtatalaga, at ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng ulo ng lalaking tupa.
Pinatay ito ni Aaron at kumuha si Moises ng kaunting dugo nito at inilagay ito sa dulo ng kanang tainga ni Aaron, sa hinlalaki ng kanyang kanang kamay at sa hinlalaki ng kanyang kanang paa. Dinala niya ang mga anak na lalaki ni Aaron, at inilagay niya ang kaunting dugo sa ibabaw ng dulo ng kanilang kanang tainga, sa hinlalaki ng kanilang kanang kamay, at sa hinlalaki ng kanilang kanang paa. Pagkatapos isinaboy ni Moises ang dugo nito sa bawat gilid ng altar. Kinuha niya ang taba ng buntot, ang lahat ng taba sa mga laman loob, ang bumabalot sa atay at ang 2 bato at ang kanang hita. Mula sa basket ng tinapay na walang pampaalsa at isang nilangisa na tinapay at isang barkilyos, at inilagay ang mga ito sa ibabaw ng taba at sa kanang hita. Inilagay niya ang lahat ng ito sa mga kamay ni Aaron at sa mga kamay ng kanyang mga anak na lalaki, itinaas ang mga ito bilang isang paghahandog sa harapan ni Yahweh. Kaya kinuha ni Moises ang mga ito mula sa kanilang mga kamay at sinunog ang mga ito sa ibabaw ng altar para sa mga handog na susunugin. Ang mga ito'y isang handog ng pagtatalaga at naglabas ng mabangong halimuyak. Ito ay isang paghahandog na ginawa sa pamamagitan ng apoy para kay Yahweh. Kinuha si Moises ang dibdib at itinaas ito bilang isang handog kay Yahweh. Ito ang bahagi ni Moises sa tupang lalaki para sa pantalaga sa pari, ayon sa ipinag-utos ni Yahweh sa kanya. Kumuha si Moises ng kaunting pampahid na langis at dugo na nasa ibabaw ng altar, iwinisik niya ang mga ito kay Aaron, sa kanyang mga damit, sa kanyang mga anak na lalaki, at sa mga damit ng kanyang mga anak na lalaki. Sa ganitong paraan inihandog niya si Aaron at ang kanyang mga damit, at kanyang mga anak na lalaki at ang kanilang mga damit kay Yahweh. Kaya sinabi ni Moises kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki, pakuluan ninyo ang karne sa pasukan ng tolda ng pagpupulong, at doon kainin ito at ang tinapay na nasa basket ng pagtatalaga, ayon sa aking ipinag-utos, na nagsasabing, sina Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki ang kakain nito. Kung ano man ang matitira sa karne at sa tinapay dapat mo itong sunugin. At hindi dapat kayo lumabas mula sa pasukan ng tolda ng pagpupulong sa loob ng 7 araw, hanggang sa matapos ninyo ang mga araw ng inyong pagtatalaga. Dahil itatalaga kayo ni Yahweh sa loob ng 7 araw. Kung ano man ang nagawa sa araw na ito si Yahweh ang nag-utos na gawin para pantubos para sa inyo. Mananatili kayo araw at gabi sa pasukan ng tolda ng pagtitipon sa loob ng 7 araw at susundin ang utos ni Yahweh, para hindi kayo mamatay, dahil ito ang ipinag-utos sa akin. Kaya sinunod ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos ni Yahweh sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Bagong tipan. Mark 11:1-27. Ngayon nang makarating sila sa Jerusalem, nang malapit na sila sa Bethphage at Bethania, sa bundok ng Olibo, inutusan ni Jesus ang 2 niyang alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa nayon sa tapat natin. Sa oras na makapasok kayo, makakakita kayo ng isang batang asno hindi pa nasasakyan. Kalagan ninyo ito at dalhin ninyo sa akin. At kung sino man ang magtatanong sa inyo, bakit ninyo ginagawa yan, sabihin ninyo lang, kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din ito agad dito. Umalis sila at nakita ang isang batang asno na nakatali sa labas ng isang pintuan sa lansangan at kinaligan nila ito. May ilang mga tao ang nakatayo doon at nagtanong sa kanila, anong ginagawa ninyo at kinakalagan ninyo ang bisiro? Sinagot nila sila gaya ng sinabi sa kanila ni Jesus at pinabayaan na silang makaalis ng mga tao. Dinala ng 2 alagad ang bisiro kay Jesus at nilatagan nila ito ng kanilang kasuutan upang masakiyan niya. Maraming mga tao ang naglatag ng kanilang mga kasuutan sa daan at mayroon din namang naglatag ng mga sanga na pinutol nila mula sa bukirin. Ang mga nauuna at sumusunod sa kanya ay sumisigaw ng Hosanna! Pinagpala ang sinumang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang pagdating ng kaharian ng ating amang si David. Hosanna sa kataas-taasan. Pagkatapos ay pumasok si Jesus sa loob ng Jerusalem at tumuloy sa templo at tumingin sa paligid at sa lahat ng mga bagay.
Ngayon, dahil hapon na, pumunta siya sa Bethania kasama ang 12. Kinabukasan, sa kanilang pagbabalik mula sa Bethania, nagutom siya. At nang nakakita siya sa malayo ng puno ng igos na may mga dahon, pumunta siya upang tingnan kung mayroon ba siyang makukuha rito. At pagkarating niya doon, wala siyang nakita kung hindi puro dahon, dahil hindi pa panahon ng mga igos. Kinausap niya ito, wala nang makakakain muli ng bunga mula sa iyo. At narinig ito ng kanyang mga alagad. Nakarating sila sa Jerusalem, pumasok siya sa templo at sinimulan niyang palayasin ang mga nagtitinda at namimili sa templo. Tinaob niya ang mga lamesa ng mga nagpapalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbebenta ng kalapati. Hindi niya pinayagang makapasok ang kahit na sino na may dalang kahit na anong bagay na maaaring ibenta sa templo. Tinuruan niya sila at sinabi, "Hindi ba nasusulat na, ang aking tahanan ay tatawaging bahay ng panalangin para sa lahat ng mga bansa? Ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw." Narinig ng mga punong pari at ng mga eskriba ang sinabi niya, at naghanap sila ng paraan upang ipapatay siya. Kinatatakutan nila siya dahil ang lahat ng mga tao ay namangha sa kanyang mga tinuturo. At tuwing sumasapit ang gabi ay umaalis sila sa lungsod. Nang dumaan sila kinaumagahan, nakita nilang nalanta na ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ito ni Pedro at sinabi, "Rabi, tignan mo. Nalanta ang puno ng igos na sinumpa mo." Sinagot sila ni Jesus, "Manampalataya kayo sa Diyos. Totoo itong sinasabi ko sa inyo na kung sino man ang magsasabi sa bundok na ito na, mapataas ka at ihagi mo ang iyong sarili sa dagat, at kung hindi siya magdududa sa kanyang puso ngunit naniniwala siyang mangyayari ang sinabi niya, iyon ang gagawin ng Diyos. Kaya sinasabi ko ito sa inyo, ang lahat ng inyong ipapanalangin at hinihiling, maniwala kayong natanggap na ninyo, at ito ay mapapasa inyo. Kapag tumayo ka at mananalangin, kailangan mong patawarin ang kahit na anong mayroon ka laban sa kahit na sino, nang sa gayon ay mapatawad din ng inyong amang nasa langit ang iyong mga pagsuway. Ngunit kung hindi ka magpapatawad, hindi rin patatawarin ng amang nasa langit ang inyong mga kasalanan. Nakarating silang muli ng Jerusalem, habang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong pari, mga eskriba, at ng mga nakatatanda. Mga awit, Psalm 28. Sa iyo, Yahweh, ako ay umiiyak, aking malaking muog, huwag mo akong pabayaan. Kung hindi mo ako tutugunan, mabibilang ako sa mga bumababa sa libingan. Dinggin ang tinig ng aking pagsusumamo kapag ako ay humihingi ng tulong sa iyo, kapag itinataas ko ang aking mga kamay sa iyong pinakabanal na lugar. Huwag mo akong kaladkarin palayo kasama ng masasama, silang gumagawa ng malaking kasalanan, na nagsasalita ng kapayapaan sa kanilang kapwa pero may kasamaan sa kanilang mga puso. Ibigay sa kanila kung ano ang nararapat sa kanilang mga gawa at ibalik sa kanila kung ano ang hinihingi ng kanilang kasamaan, ibalik sa kanila ang mga gawa ng kanilang mga kamay, igawad sa kanila ang nararapat. Dahil hindi nila nauunawaan ang mga paraan ni Yahweh o ang gawa ng kanyang mga kamay, sila ay kanyang pupuksain at hindi kailanman itatayong muli. Pagpalain si Yahweh dahil dininig niya ang tinig ng aking pagsusumamo. Si Yahweh ang aking kalakasan at ang aking kalasag, ang puso ko ay nagtitiwala sa Kanya, at tinulungan ako. Kaya labis na nagagalak ang aking puso, at pupurihin ko siya ng may pag-awit. Si Yahweh ang kalakasan ng Kanyang bayan, at kanlungang Negal iligtas sa Kanyang hinirang. Iligtas mo ang iyong bayan at pagpalain ang iyong pamana. Kayo ay maging pastol nila at aalagaan sila magpakailanman.